Welcome back ulit dito sa ating channel mga kabiker, at matagal tayong hindi nagkita kasi inaayos ko yung isang channel ko, yung Kabiker Tres. At purihin ang Panginoon dahil makakapagbahagi tayo ulit ng tutorial. At ang tutorial natin mga kabiker is yung dalawang klase ng gasolina na naikarga sa motor. Ang tanong, makakasama ba sa motor yun? So para malaman nyo, panoorin nyo to. Actually may mga klase tayong gasolina dito sa ating bansa na meron tayong diesel, meron tayong premium at meron tayong unleaded. So, pumokos lang tayo sa dalawang gasolina na kung saan yung laging ginagamit natin sa motor natin kasi hindi naman pwede yung diesel, no? Yun nga, maraming nagsasabi, pag naghalo daw yung dalawang klaseng gasolina, magkakaroon daw ng engine knocking. At the same time, magkakaroon daw ng problema, no? Kasi itong dalawang klaseng gasolinang ito, mga kabiker, is yung premium at saka unleaded, no? Siyempre, direct to the point natin, makakasama ba sa motor pag yung dalawang klaseng gasolina is naikarga natin sa motor pag pinaandar natin. Ngayon, gagawin natin dito ngayon mga kabiker. Kasi marami na rin mga video na patungkol sa mga gasolina. So ngayon, ang gagawin naman natin mga kabiker, yung dalawang klaseng gasolina, no, kakarga natin dito sa motor at siyempre, i-start natin at titingnan natin kung magkakaroon ng problema. Kasi nga kung titingnan natin, yung mga gasolina ngayon, may kanya-kanya silang octane level, no? Meron yung 87 na low octane, 89 to 90 na mid-range octane, at meron naman yung 91 to 94 and above highest octane, no? So ngayon mga kabiker, susubukan natin dito kung totoo nga yung sinasabi nila na magkakaroon daw ng problema, no? Especially sa mga forum, naka-experience daw sila na pag yung premium daw ang gamit natin, yung pula is carbon deposit daw yun sa combustion natin. Yung iba, mababawasan daw ng performance. Yung unleaded naman daw, masyadong mababa yung octane, kaya mas maganda daw yung premium. So maraming debate, no? Pero ngayon mga kabiker, gusto kong makita nyo kung magkaroon ba ng problema talaga pag dalawang klaseng gasolina yung nilagay natin. Wala tayo sa diesel, parehas na gasolina to. Titignan natin ngayon kung anong mangyayari sa motor sa dalawang klaseng gasolina, no? So, etong motor na to, alam nyo naman na maganda yung response nito. So, start ko, no? Yan. Maganda yung response niya. Ngayon, mga kabiker, pag nagkaroon ng problema to, kikita natin, no? Ngayon, maganda yung start niya. So, bago yan mga kabiker, tatanggalin muna natin tong gasolina nito para mapaghalo natin. Kasi meron tayong premium dito, itong kulay pula, mas mataas ang octane nito, no? Nasa 94 octane and above, no? And then meron tayong middle range octane na kung saan yung unleaded. So tatanggalin ko muna yung gasolina nito para makita nyo na magkaiba sila ng gasolina. So yung mga kabiker, tanggalin ko muna, yok ko muna siya. Karga natin sa empty na container. Ayan. So, ba natin ng konti. Green, unleaded yung nasa motor natin. Tingnan nila yung gasolina natin. Full tank 30. Ayan. So, ganyan lang kakonti yung gasolina natin. Kaya nga full tank 30 gasolina. Mas madami ng kalahati yung premium. Ang gagawin natin, itatapat natin yan. Bawasan natin to. Tignan natin kung magpaparehas na sila. So, ayan mga kabiker, okay na. Parehas na sila ng sukat. Ano? So, hindi na natin kailangan i-caliper yan. Ngayon mga kabiker, ikakarga natin to mismo doon sa motor. Kung ano yung magiging problema, no? Para makita natin yung mga nakakapagsabi na magkakaroon na ng problema. So tignan natin, karga natin dito ngayon. Ibalik muna natin sa netong hose niya. Para umarga agad dito, hindi natin makalimutan. So, ikarga na natin. So, buksan natin ngayon.
Dahil muna natin itong unleaded. Parang okay. So, sunduman natin itong pula. Ayan. So, dalawang klaseng gasolina na yung kinarga natin. Siyempre, ang maganda nito, meron tayong patunay na kung saan kailangan nyo makita. No? So, yan, bago natin i-start, mix muna natin. Yan. So, nahalo na yan. Okay? Meron namang tirang konti sa carburetor yan. Medyo patatagalin natin yung andar. Ngayon, kung nagkaroon ng problema dun sa matagal na andar niya, kung nakakahigop naman na siya ng maayos at nagkaroon ng problema, may problema. So, ang resulta niyan mga kabiker, hindi maganda yung dalawang klaseng gasolina motor. O, nagkakaroon ng problema. So, start natin. Revolusyonan na natin dito para kumarga siya. Yan. Tatlo. Okay. So, start natin. Kailangan patagalin natin. Kasi sa unang start, meron pa naman siyang laman yan yung carburetor. So, kailangan muna niyang sunugin yun. Siyempre, papatagalin natin. So, unang tira. Okay. Andarin muna natin. Maandar mo siya. Birik natin. So, patagalin natin ng konti. Napansin ako dito sa motor, medyo bumaho yung usok niya. A few inches later. Pero kung titignan nyo mga kabiker, parang nagkakaroon siya ng vibration. So, hindi naman ganyan yung motor ko. Parang medyo konting vibration. Pero kanina wala naman yan, no? So, ayan. Patayin na natin. So, ang observation ko mga kabiker, napansin ko nga kanina yung usok. Yung namoy kong usok sa tambutso, medyo mabaho. Ngayon, etong motor, hindi siya steady na kalma. Medyo nag-vibrate siya ng konti. Di naman siya nagba-vibrate tong motor ko pero parang yun yung nabago. Based on my observation ngayon, parang may konting nabago. Yun nga, pinaandar natin, although dalawang klaseng gasolina nilagay natin, pero may mga napansin ako mga kabiker. So hindi ko naman kayo dinidiscourage dun sa naobserbahan ko. Actually mga kabiker, wala namang problema kung nakargaan nyo ng dalawang klaseng gasolina itong motor. Wala namang problema doon kasi pares silang gasolina. Pero magkaiba sila ng octane. So ganito mga kabiker, no? Bakit pa nila itataas yung octane? Meron yung mataas na octane, may mababang octane. Bakit pa nila gagawin kung magkakaroon pala ng problema sa motor? Alam nyo mga kabiker, sa akin para sa akin, yung mataas na octane, no? Yung umaabot talaga ng 95 and above, yun yung mga malalaking makina. Para sa akin At yung mga lowest octane, like yung ganito, mga small engine, pwede na yung mga 91 octane, no? Kasi baka malito tayo, based on my opinion lang yon, no? Hindi ako nagmamagaling, pero para sa akin lang yon, yung mamasamain. Pero pinakita ko naman sa inyo mga kabiker na wala namang masamang may dulot. Meron lang akong napansin na obserbasyon. Lalong-lalo na hindi ko kayo dinidiscourage, baka ayaw niya na yung ganito, ayaw ko na ng mix, ayaw ko na ng unleaded, ayaw ko na ng premium. Actually mga kabiker, pares lang naman sila ng gasolina. Walang problema doon. Siguro, nanibago lang itong motor kasi nahaluan ng ibang gasolina, ibang octane, kaya nagkaganon, no? At kung di nyo matatanong mga kabiker, no, alam nyo ba sa Middle East, no, wala na yung mga premium unleaded ton. Ang nakalagay na lang doon yung octane level ng gasolina, no? May 91, 95, merong 87, merong maabot na 98. Yan yung mga title or names ng gasoline doon sa mga Middle East.
Kaya mas maganda pa rin dito sa atin natin yung premium, alam natin yung unleaded, kaya hindi na tayo malilito. Tips ko na rin mga ka-biker, no? Kung bago ang motor nyo, no? Huwag nyo lang gawin to na mag-mix, no? Lalong-lalo na sa mga FI. Kasi napakaselan ng FI injector, kasi may mga sensor yan. Kung nag-stick kayo sa isang klase ng gasolina, doon na lang kayo. Huwag nyo nang haluan. Okay lang sa mga carb, no? Sa carb, okay. Pero doon sa mga FI, no, napakaselan ng mga ka-biker. Sensitive ang FI. Kaya sa simpleng video na to mga ka-biker, I hope na nagkaroon kayo ng idea. At yun nga, pinakita natin yung proof kung magkaroon ba ng problema yung motor. Wala naman so far. At kung itong video natin ay nakatulong sa inyo mga ka-biker, don't forget to like and share and paki-subscribe na rin.